Meron tayong lesson na sinimulan last week pa, mga kapatid. Ang title ng lesson, kung kaano, hingi kayo ng kopya kay Sister Gerlin, The Person and Work of Christ, no? I-review lang natin yung natapos na natin, tapos isusunod natin, no? Last week, mga kapatid, of course, ang sub-lesson natin ay Divinity and Sonship, no? Inaaral natin, Diyos ba talaga si Jesus Christ, no? Ang unang dapat nating matutunan, yung letter A, His pre-existence. Ang Panginoong Jesucristo ay nandiyan na bago sa pinanganak. No? Magpapasko ngayon. Salamat, ang Pasko ay nagiging worldwide. No? Impluensya yan ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya lang, dapat nating tinatama yung ilang mga maling pananaw patungkol sa Pasko. No? Ang Pasko kasi, sabi ko nga sa inyo last week, pagka nag-survey kayo, kahit tayo mismo aminin natin, ang unang papasok sa isip natin, kung hindi lang tayo Kristiyano, kung ano-ano, no? Regalo, exchange gift, party, no? Bonus, pagkain, medianoches, panggabi, Christmas tree, no? Kung ano-ano, three kings. Pero nakakalimutan yung totoong diwa ng Pasko, no? Yan ay ang kapanganakan ng Panginoon. Pero bago sa pinanganak, nandiyan na siya. Kasi nga si Diyos, no? Nakalagay dyan sa letter A, His pre-existence. Sabi nga natin sa letter A, mga kapatid, bakit importante? Kasi kung hindi nag-i-exist ang Panginoon, magkakaroon tayo ng problema, no, sa maraming bagay. Sabi kasi sa Bible, si Jesus ang kapahayagan ng kadyusan, no? Siya yung nagpapakilala sa totoong Diyos. Paano mo may papakilala yung hindi mo kasabay? No? Kung nahuli ka sa Kanya, merong bagay na hindi mo alam patungkol sa Kanya. Pero si Jesus Christ, sabi ng Bible, He is in eternity with God the Father and God the Holy Spirit. And then, doon tayo sa C, nire-review lang natin. Therefore, sabi niya sa letter C, we need to give full attention to Scriptures. May mga Scriptures talaga, tinalakay na natin ito last time, nakalagay sa Colossians 1:17, mamaya, yan ang Scripture reading natin, no? Colossians chapter 1, He is before all things, no? Mamaya na tayo magbuklat ng mga talata. Number 2, ang sabi ng, His association with God the Father, in the work of creation. Sabi ng John 1:3, without Him was not anything made that was made. Para sa Kanya, kaya nalikha ang lahat ng bagay. Kumbaga, nauna pa siya kesa sa kauna-unang nilikha. Ano ba yung kauna-unang nilikha? Sabi ng Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. So, nauna pa siya sa heaven. Nauna pa siya sa mundo. Yung tao later on, palilitaw yan. So, ang sabi, siya ang dahilan, kaya nilikha ang lahat. Tapos may mga verses din na siya ang naglikha sa lahat. Later on, makikita niyo mamaya, no? So, andin dyan yung mga scriptures, pero naktawan na natin. Dito na tayo. Actually, dito tayo medyo tumigil last week. Ngayon, marami kasi ang nagdududa sa pagka-Diyos ng Panginoon. Ariman lang tayo mga totoong Kristiyano ay minority lang tayo, wala na tayong duda. No? Sabi sa number 1, it is sometimes argued that our Lord Himself never claimed to be divine. Totoo yun. Kapag kami nagsabi sa inyong, pakita mo ang talata na si Kristo mismo sinabi niya na si Diyos, wala tayong ipapakitang talata. Kasi hindi niya talaga sinabi si Diyos. Pero hindi ibig sabihin hindi niya sinabi, hindi siya. Ang binibigay ko nga logic sa inyo, kung ako'y guwapo, hindi ko na kailangan ipagsabi na, guwapo ko, di ba? Alam mo, pag nagtatanong ng ganun, duda eh. May duda siya eh. O kung mayaman ako, hindi ko na kailangan ipakalunda kung mayaman ako. Yung mga mayaman nga, tinatago yung kayamanan eh. Pag naglakad yung mga yan, di t-shirt lang, nakatsinelas. Okay? So, it doesn't prove, pero yung mga ayaw maniwala kung ano-ano yung ginagawa nilang dahilan. Bakit hindi niya sinabing Diyos siya? Once and for all. Alam niyo yung sagot, hindi mo dapat diktaan ng Diyos kung ano yung dapat niyang gawin. Minsan may mga taong ganun gusto nila, ayaw niya nga tanggapin na Diyos si Kristo, pero gusto niya siya yung Diyos. Kahit hindi niya sinasabi yun. Bakit? Gusto niya, pati ang Diyos sumunod sa kanya eh. Ano yun? Gusto ko, sabihin niyo mismo Diyos siya eh. Abay, alam niyo, kahit sabihin mismo ni Jesus na Diyos siya, kung hindi maniniwala ang hindi maniniwala. Kahit may milagro, magpakita siya ng milagro sa harap ko. Maniniwala ako. Naku, hindi totoo yun. Ang daming pinakita ng milagro ng Panginoon sa Bible, hindi naniwala. No? Si Pontius Pilate, si Herod, yung mga Pariseo, no? Wala talaga pag hindi ka maniniwala. So, yun yung number 1 nating logic dyan. Number 2, ang daming prophecies patungkol sa kanya. Tinalakay natin ngayong Pasko, no? Isaiah 7:14. Mayroong isang birhen
na magbubuntis, ang itatawag sa kanyang ipapanganak ay Emmanuel. Yung salita Emmanuel, ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Kung di sa Diyos, ba't ganun ang pangalan niya? No, Emmanuel. Yung Isaiah 9:6, tinalakay din natin, ang tindi. Ayun, pwede natin buksan yun, no? Alam nyo, mas maganda, iba yung magsabi. Parang sa akin, di ba may kasabihan nga tayo sa Tagalog, huwag mo ibuhat yung sarili mong bangko. Let others sabihin nila kung mabait ka. Di ba tayo nga galit tayo sa tao, sinasabi niya, di ba mabait ko? Di ba, ang ano ko? Hindi, tingnan nyo. Pero may iba na nagsabi, ang dami. Okay, Isaiah, chapter 9, verse 6. Kung kayo'y nandoon, ngayon tayo as a Christian, mga kapatid, dapat familiar tayo sa mga verses na yan, no? Para ipamukha natin sa mga taong ayaw maniwala. Isaiah 9:6. For unto us, ito yung Pasko a child is born, mamaya, tatalakay natin yan sa mensahe. For unto us, a child is born, unto us a son is given. Alam niyo bakit dalawa? Yung child, pinanganak, yun yung katawang tao. Yung son, yan yung Diyos. Kaya nga son of God, no? Kaya nga mamaya ang mensahe natin, the mystery of Christ's birth. Bakit naging misteryo? Paano nangyari na anak ng Diyos at anak ng tao nasa isang katauhan? Si Jesus Christ yun, no? Yan yun Sa atin, merong pinanganak na bata, pinanganak ni Maria. Sa atin, merong anak na ibinigay. Yan yung John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Binigay. Hindi siya pinanganak sa pagka-Diyos. Pero sa pagkatao, pinanganak siya. Kaya nga misteryo Noong una ko na yung mensahe, alam niyo misteryo ng Christmas? Bakit may mystery? Biro mo yung creator naging created. Hirap nun. Tayo nga wag lang masaling na kung ano yung meron ka at niliit ka ng iba, nagwawala ka yung kataas-taasang Diyos, pumayag siya na maging mababa. Misteryo yun. No? Pero yung iba, ayaw pa rin maniwala. Okay, ang sabi, the government shall be upon his shoulder. Nako, kaya hindi magulo yung mga gobyerno ngayon kasi inihintay natin yung pagparito ng Panginoong Jesucristo. Siya yung maghahari ng 1,000 taon. His name shall be called Wonderful. No? Siya yung Wonderful. Ano pang pangalan niya? Counselor. Kasi siya yung wisdom of God. The mighty God. Ba't naghahanap sila na si Kristo mismo yung magsabi, ang dami namang ibang nagsasabi, no? Sabi ang tatawag sa ipapanganak kay mighty God, the everlasting Father. Okay? And then, the Prince of Peace. Kaya nga yung panahon ng Kapaskuhan, nabanggit ko sa inyo last week, season of peace yan Bakit? Di ba sabi rin nung mga anghel dun sa mga tinalakay nating tawag doon, pastol, peace be with you. No? Huwag kayong matakot, kapayapaan ay sumainyo. Ganyan po ang mensahe ng Kapaskuhan. Okay po, balik tayo sa lesson. Ano na pa yung mga talata na concerning sa kanya ay yung Psalms 101. Actually, 110 pala yun. Sorry pakicheck nyo lang. Kaya pala hindi natin makita last week. 110, baliktad lang yung 0 at 1. Psalms 110 verse 1. Tuloy kapatid, bigyan po ng lesson kagad para makahabol. Anong sabi dyan mga kapatid? Psalms 110, the Lord saith unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Napakatindi nitong verse na to. Si David, nabuhay siya 1,500 years bago panganak ang Panginoon. Tapos may binanggit siyang hula, ang sabi ng Lord, dalawa yan Lord, pansinin nyo yung Lord na puro capital letter, it refers to God the Father. Ang sabi niya sa Lord na small letter na yung O, RD, yan yung anak niya, sit thou at my right hand. Natanong na to sa Bible study, no? Yung right hand, bakit daw nasa kanan, di may nasa kaliwa daw. Although sinasuggest ng iba, Holy Spirit, huwag nating tatanggapin yun muna kasi walang nakalagay sa Bible na nakaupo sa kaliwa. Kasi normally sa hari, meron siyang assistant. Merong nasa kanan niya, no? Si Jesus Christ yun. Sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Alam niyo yung fulfillment yan mga kapatid? Punta tayo sa Mark chapter 12. Tingnan niyo. Mark chapter 12. Ang ganda ng lesson na to. Sana maging solid tayo sa paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. No? Bago siya nagtatawang tao, siya ay Diyos. Baligtad siya sa kagustuhan ng iba. Yung iba, tao lang. Ginagawa nilang Diyos sa sarili nila.
ito ang totoo, Diyos na nagkatawang tao. Okay, ano sabi ng Mark 12:35? Mark 12:35, and Jesus answered and said, okay, di ba sabi niya, while he taught in the temple, nagtuturo ang Panginoon, how say the scribes that Christ is the son of David? For David himself said, by the Holy Ghost, yun yung tinutukoy yung binasa nating Psalms 110, verse 1. Sabi ni David, sa tulong ng Espiritu, the Lord said to my Lord, sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. Tama, di ba? Binasa natin, Psalms 110. Pero ang tanong niya ngayon, David himself, therefore himself, called him Lord. And when he is dead, his son. Alam niyo, ang tindi ng question na yun, no? Sabi niya, bakit tinawag ni David na Lord? Ano? Anak niya. Kaya nga mystery of Christmas. Kaya mystery of, paano niya? Anak, siguro si David, nung sinusulat niya yun, nang iniisip niya, magkakaroon siya ng anak na maghahari. Kasi hari siya. Pero nung sinabi na maghahari na walang hanggan, tapos pero tatawagin niyang Lord, paano niya tinawag na Lord yung anak niya? Alam niyo, natupad kay Kristo yun eh. Sa katawang tao, anak siya ni David. Ibig sabihin ng anak, lahi. Pero, dahil Diyos siya, tinawag niya rin Lord. Magugulat pa kayo mga kapatid. Alam niyo ba si Maria tinawag niyang Lord yung anak niya? Di maintindihan ng iba yun. Yes. Di maintindihan ng iba yun, no? Kasi kapag ka naniwala tayo sa isang turo na si Maria ay ina ng Diyos, mas powerful si Mary kaysa sa anak. Hindi nila maintindihan na si Mary ay ina ni Jesus sa katawang tao. So bilang tao, mas may authority siya. Pag pag-uusapan ay pang-taong bagay. Kaya nga nagsumunod si Jesus eh. Nung bata siya, sumusunod siya kay Mary. No? Pero bilang Diyos, mas lamang siya sa kanya. Kaya nga, di ba, may one time nga eh. Alam niyo, minsan sa isang pananampalataya, ay hindi bakit si Mary nung gumawa ng alak si Jesus eh, ang para daw ang nagsuggest si Mary. Hindi. Pag binasa niyo yung sa John chapter 2, ang sabi lang ni Mary, anak, wala na silang alak. Pero kung tutingnan niyo yung sagot ni Jesus, anong parang indirect para sinasabi niya, huwag mo akong pangunahan. Pero later on, ginawa niya rin. Pero parang sinusopla niya rin muna na alam kong ginagawa ko. Without me saying it, alam kong gagawin ko. No? So, tapos gumawa siya ng alak. So mga kapatid, napakatindi niya mga verses na yan. Tapos magtataka yung mga tao nung tinanong sila ni Jesus, bakit siya tinawag na Lord kung anak niya? Misteryo yan. Pero tayo mga Kristiyano, naintindihan natin yan mga kapatid. Ano? So, tuloy natin yung mga verses. Meron pa dyan yung Malakay 3:1. Tingnan natin. Si Malakay chapter 3 verse 1. Mga ano pa lang to ha? Mga prophecy pa lang tayo. Nasa prophecy. Yung Malakay bago mag-Matthew. Last sa Old Testament. May binabanggit dyan, behold, I will send my messenger. Si John the Baptist yan. Inaral na natin yan. Ha? As a Baptist, dapat familiar kayo sa mga talatang ganyan. Si John the Baptist yan. I will send my messenger. He shall prepare the way before me. And the Lord, tingnan niyo, pangalan niya, Lord. Whom ye seek shall suddenly come to His temple. Si Jesus Christ yan. So, ibig sabihin, kahit na may ipapakilala, totoo naman na may pinakilala si John the Baptist. Di ba sabi niya, yung dumating sa likuran ko, mas nauna sa akin. Pamilya tayo dyan sa John chapter 1, no? At yung nasa likuran ko, mas dakila kaysa sa akin. Dalawa ang tinutukoy niya eh. Pre-existent at saka yung pre-eminence. Tatandaan niyo mga kapatid, si Kristo ang tinutukoy na, and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, He shall come, saith the Lord of hosts. Yung Lord of hosts, yung God the Father. Pero yung Lord na small letter A, ano yun, no? Ang Panginoong Jesucristo yun. So I hope na nakukuha natin. No? Punta tayo sa number 3. Kahit makailan lang tayo dito mga kapatid. Gawin natin yung 11:15 tayo. No? Kasi nag-start tayo 10:35 na yata. Okay, sabi na number 3. He certainly did claim to be divine repeatedly by implication. Kung ang tanong nila, ba't hindi niya sinabing direkta na Diyos siya? Alam mo, mas power. Alam niyo, ako manunulat ako ng tula. Meron kami kasabihan eh. Pagka dinaan mo sa
pagiging makata, o kaya may mga gagamitin kaming salita na iba ang dating. Yung hindi siya direct, Malalim. pero mas matindi ang dating. Malalim. Kahit naman yung mga love song, alam niyo yung mga love song, ano, pagka inisip niyo yung, binanggit ko kasi yung example nung nakaraan eh. Sabi ni ano yun? Yung isang mga awit eh, kalimutan ko na yung mga pangalan nila. Sabi niya, Pasko yun eh. Paano na ako kung ang pag-ibig ay kasing damit ng gabi. May mga ganung salita, no? So si Kristo, by implication, kung wise ka, o kung hindi ka sarado ang utak, walang ibang ibig sabihin nyo. Tingnan natin si Matthew, chapter 4. Ang tawag natin dito, repeatedly by implication. Now, ang listahang binigay ko sa inyo, hindi yan comprehensive. Ibig sabihin, hindi kumpleto yan. Nagsasample lang ako. At kaya nga challenge ko kayo, basa kayo ng basa ng Bible. Ang ganda ng pag ikaw na mismo, no? Ang sarap nung ikaw mismo yung nakaka-discover. Okay, tingnan natin si Matthew chapter 4, verse 10. Di ba tinutokso siya ni Satanas? Ang sabi ni Satanas bibigay ko lahat yan, kayamanan, no? Sabi niya. Pero sabi niya sa verse 10, then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Sila naman madalo nag-uusap eh. Sabi niya, lumayas ka sa harapan ko, Satanas, punta ka sa likuran ko. Kasi nakasulat sa Bible, ang sasambay mo lang dapat ang Panginoon ng Diyos eh. Sino ba yun? Yung kausap niya. Pag alam niyo yung kwento, sa langit pa lang, magkaribal na yung dalawa. Pero yung magkaribal na, wala naman talagang sinabi si Satan eh. Naiinggit lang siya. No, kaya nagrebelde siya, tinanggal siya roon. Pero dito sa lupa, alam niyo kung hindi siya umubra sa langit, umaalma siya dito sa lupa. And it seems na nananalo siya. Kasi pili natin, by majority, ang konti natin, ang dami ng nasa sabungan. Ngayon, ang dami ng nasa mo. Ang dami ng kasiyahan. No? Kung majority lang, mananalo si Satanas. Pero, binibigyan lang siya ng oras ng Panginoon. Later on, makikita mo na panalo pa rin ba. So, yung salitang, thou shalt worship the Lord thy God, indirect yun. Pero si Satanas, tingnan nyo, hindi siya nakakaangal. Kung si Jesus talaga, hindi siya Diyos, ano siya dapat, no? Labanan niya pa yan. Bakit? Diyos ka ba? Hindi naman eh. No? Okay, tingnan pa natin. Mark chapter 12. Ayun, yung kanina rin. Binasa natin kanina, pero tingnan natin yung karugtong. Meron siyang hanggang 37 eh. Mark 12:35 hanggang 37. Nung sinabi niya na, David therefore himself calleth him Lord, bakit siya naging anak niya? Bakit siya tinawag na Lord? Walang ibang ibig sabihin yun ng kapatid. Implication ng tawag niya, mag-isip ka lang. Gamitin mo yung common sense. Ano? Ba't niya tinawag na Lord, anak niya? Nakuha niyo yung implication, ang tinutukoy sa prophecy, si Jesus. Tama talaga na siya yung nag-fulfill nung maghahari siya. Kasi maghahari siya sa millennial kingdom eh. Pero ba't siya tinawag na Lord? Naka-reserve yung salitang Lord sa Diyos eh. Ang ebidensya, ang totoo, Diyos talaga si Kristo. Kaya lang, para nga matubos ang kasalanan natin at magawa ang kalooban ng Diyos, kailangan siya magkatawang tao. So nakukuha niyo yung misteryo ng Kapaskuhan, na may isang persona na Diyos na siya, no? Hindi siya kailangan magkatawang tao, pero dahil for God so loved the world, kailangan siya mag-sacrifice, pero hindi nawala yung pagka-Diyos. Again, may iba na naman. Pagka sinabi mong si Kristo, kaya ingat kayo sa salitang si Kristo'y naging tao. Parang medyo sala pa yun eh. Dapat nagkatawang tao. Para nandoon yung katotohanan na hindi nawala yung pagka-Diyos. Kailangan niya lang kumuha ng another form para magtubos. Hindi yung parang na-demo. Ang tawag ng iba, demotion. No? Sige na nga, Diyos siya. Pero para matubos niya ang tao, nagkatawang tao siya. So wala na, hindi na siya Diyos. Yun ang gusto ng iba eh. Ayaw na siyang no? So mga kapatid, i-ano natin yan mga kapatid. Another verse. John 8:56. Punta tayo dun sa John chapter 8 ulit. Implication ng tawag dito John chapter 8 verse 56 to 58. John 8:56. Oo nga, nakamumot na. John 8:56. Inuulit-ulit natin yung mga talata mga kapatid. Sana, alam ko, habang naririnig nyo kayo, satisfied kayo eh.
Pero pagka nakaharap nyo na yung iba, mahihirapan kayo eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag lang, okay, nakumbinsi kayo ngayon, pero maganda yung personal pa rin kayo magre-research. Agad hindi nyo na-aral talaga ng malalim yan. Okay, sabi ng 8:56 ulit, yung kanina, your father, Abraham, ito talagang pinakamatinding implication na si Kristo yung Diyos eh. Your father, Abraham, rejoiced to see my day. Kasi kinukulit nila siya eh. Kami mga Hudyo kami. Hindi ba siya Hudyo? No? Ay, anak kami ng Diyos. Sabi nila, sige na, anak na kayo. Hindi ko naman tinatanggal yan eh. Pero alam niyo ba na yung tatay niyo? Rejoice to see my day. No? Alam niyo, si Abraham lang gusto niya makita ako eh. No? And he saw it. And was glad. Paano nangyari yung 2,000? Mas nauna tong si Abraham kay David. Kung si Abraham kung si David ay 1,500 years bago pinanganak si Jesus, si Abraham 2,000 siya, no? 2,000 siya. So mga kapatid, 2,000 years ahead. Bakit niya sinabing nakita ni Abraham si Jesus? Walang ibig sabihin niya, mga kapatid. Hindi pa naman pinanganak si Jesus noon eh. Di ba? Hindi pa siya pinanganak. Ngayon pa lang siya pinanganak nung nag-uusap sila eh. Pero bakit 2,000 years ago, si Abraham, nakita niya si Jesus, he was glad. Ngayon, ano sabi ng mga Pariseo? Then said the Jews unto him, thou art yet 50 years old. Wala kang pang 50. Ba't mo nakita si Abraham? Jesus said, verily, verily, I say unto thee, ito na. Hindi niya sabihin Diyos siya, pero walang ibang ibig sabihin. Bago pa nandyan si Abraham, ako na. Dalawa yan. Ang una ibig niya sabihin niya, pre-existent na naman. 2,000 years ago, nandyan na ako. No? Pre-existent. And then pangalawa, andyan. Break lang kayo, kung naghahanap kayo ng isang verse na pinakamatindi, patunayan na si Jesus ay Diyos, ito yon. Yung sinabi niyang bago pa si Abraham, ako na. Dalawa nga yung sinasabi diyan eh. Pre-existent, yung bago pa si Abraham, nandiyan na siya. Yung salitang I am, pangalan ng Diyos yan. Pangalan ng Diyos yan. Gusto niyo makita kung nasaan yun? Punta tayo sa, ano ba yun? Exodus 3. Nung tinatanong ni Moses ang Diyos, ano po bang pangalan niyo? Tingnan natin si Exodus chapter 3 kung tama yung aking pagkakaalala. Hindi nakalagay niya pero kung gusto niyo, markahan niyo yung inyong mga kopya. No? Exodus chapter 3 verse 14, I think. Exodus chapter, tama, no? Verse 13 muna. Sabi ng Exodus 3:13, and Moses said unto God, kausap ni Moses ang Diyos, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your father hath sent me unto you. Kaya lang kilala ko yung mga Hudyo tatanungin nila, and they shall say unto me, what is his name? Kung totoong sinugo ka, ano ang pangalan ng Diyos? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am. I am. Yan ang pangalan ng Diyos. Ako ay I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, at sent me unto you. Mas ginamit ni Jesus yung pangalan na yun. Bago pa si Abraham, I am. Mga kapatid, sana, no? Huwag nating ikulit yung kailangan Panginoon, sabi nung mismong Diyos ka. No need. Very confident ang Panginoon. Very confident siya na kahit hindi niya sabihin direkta. Hindi siya, tandaan nyo, isa sa katangian ng Diyos, sovereign. Ibig sabihin ng sovereign, hindi siya, kumbaga magpapadikta kanino man. No? Either, parang siya yung pwede magsabi, believe it. No? O live it, maniwala ka o wag ka. No? Walang mawawala sa akin. Take it or leave it. So mga kapatid, ito pa, punta tayo sa John 20:28. Napakaganda nito. Pero alam nyo, pag kami kausap kayo hindi naniniwalang Diyos si Kristo, ang dami pa rin nilang palusot. Acts 20:28. John pala, John 20:28. Naalala nyo si Tomas, nagdududa kung talaga nabuhay si Jesus. Noong unang meeting nila, alam nyo, Sunday nabuhay si Jesus. Kaya huwag tayo ma-absent ng Sunday. May absent si Tomas noong unang Sunday. Pakita sa gitna. Kinuwento ngayon ng mga kasama niya, uy, nabuhay na si Jesus. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala. Kaya tawag sa kanya, doubting Thomas. Kaya pag hindi ka umaatin, mapupuno ka ng duda. No? Pero pag umaatin ka, kapalit ng doubt, yung faith. Anong sabi niya ngayon? Di nagpakita ngayon ng Panginoon sa verse 26. And after 8 days, ibig sabihin niya, Sunday ulit yan.
Again, the disciples were with him, parang tayo. Thomas with them, uy, present na siya. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Sa lahat yan. Verse 26, kaya nga, tandaan nyo he is the Prince of Peace. Kaya lagi niya binabanggit nyo. Peace be unto you. No? Verse 27, then said he to Thomas, reach hither, thy finger. Alam niyo kung yun na pag-usapan. Wala siya nung nag-uusap sila eh. Pero dahil omniscient siya, sabi niya, Thomas, akin na yung daliri mo. Behold my hands. Hawakan mo. Kasi sabi niya, kailangan mahawakan niya pa eh. At saka lusot niya yung daliri niya dun sa butas ng finger ng Panginoon. No? And reach it in thy hand. And thrust it into my side. Pati yung nasibat niya sa gilid. Ano ka hawakan mo? Ibig sabihin, may sugat pa rin ng Panginoon. No? And be not faithless, but believing. Tingnan niyo yung sagot ni Thomas. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. My Lord and my God. Now, alam niyo, meron na naman ang kumukontra niya. Ang sabi ng mga ibang grupo na hindi naniniwala sa Panginoon na Diyos, nabigla lang daw si Tomas. Hindi. Walang exclamation mark yan. At ang gusto kong obserban niyo, bakit hindi siya sinaway ni Jesus? Di ba tayo nga eh, pagka, may binigay kang regalo, ay salamat, hindi sa galing sa akin, binibigay lang sa akin ng ano yan. Ayaw natin kunin yung credit, no? Si Jesus inano siya eh. Sinabihan siya, my Lord. Yung Lord nga ng Diyos na yun eh. My God. Wala siyang exclamation mark. So yun ang tinatawag sa atin sa Bible na kung hindi man niya sinabing direkta, repeatedly, by implication. Wala kang ibang interpretasyon dyan. No? Kung hindi siya ay Diyos. Okay, punta pa tayo. Tapusin lang natin kahit yung number 4 lang. Okay, para nagtutuloy. Ang dami pa nito, mga kapatid. No? Okay, punta tayo sa his disciples believe and declare that he is God. Now, sabi mo na pwedeng magkamali ng isang tao ng duda. Kunwari, isang beses mo lang siyang nakaharap. Di ba ganun tayo pag nakaharap mo, parang bait niya. Hindi ba yan nakasama? Yes. No? Pero pag nakasama mo na ng matagal, doon mo malalaman kung sino talaga siya. Sila 3 taon niyang tinuruan. Tingnan natin kung ano yung pagkaunawa nila sa Panginoon. Si John. Nandiyan tayo sa John, chapter 1. Meron ba siyang pagkakilala sa Panginoon? Abay, yun ang una niyang sinabi. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. Yung Word nga na yan eternal na. And the Word was with God. Okay? And the Word was God. Walang ibang So, ba't ka maghahanap ng sasabihin mismo ni Jesus ang dami na nagsasabi, no? Yung mga nakasama niya. Hanggang sa verse 2, the same was in the beginning with God. Wala pa yung heaven and earth dyan, wala pa yung tao. All things were made by. Pag marunong kayo sa grammar, by, siya. No? And without Him was not anything made that was made. Mga kapatid, napakarami yan. Tumalong tayo sa verse 9. Sabi na verse 9, that was the true light, which lighted every man that cometh into the world. But He was in the Word, and the Word was made by Him. No? And the Word knew Him not. So, siyang gumawa sa mundo, mga kapatid. Walang ibang duda dyan, no? Tapos, tinawag siyang anak ng Diyos, yung Son of God, na capital letter. Tanda nyo, chapter 3, verse 16. Pamilyar tayo dyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung salitang begotten, mga kapatid. At saka yung Son na capital letter, walang ibang ibig sabihin kundi si Diyos. Now, tayo, anak din naman tayo ng Diyos. Tayo, laging sinasabi sa Bible, sons of God. Small letter. Tingnan niyo yung John 1:12. Kung tama yung pagkakaita. Tama, tingnan niyo. John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons. Small letter. Kaya tayo mga kapatid, ito kung may promote ko lang, kaya tayo particular sa King James Version. Kasi yung mga maliliit na emphasis na yan, sa ibang version minsan, binabago nila yan na parang, tama nga naman. Minsan di mo mapapansin, no? Gagamitin mo sa isa, small letter S, na parang si Jesus, kapareho lang natin. Na dahil naniniwala din siya sa Ama, anak siya ng Diyos, katulad natin anak ng Diyos. Pero magkaibang emphasis ng capital letter. Okay? So, yan ang si John, no? Punta tayo sa chapter 17 na. Chapter 17, verse 5. Diyan pa rin. Kasi, mga disipulo ni Jesus ang inaaral natin na kumukuha tayo ng opinion nila. Ano bang pagkakilala nyo kay Jesus? 17.5.
Nagpe-pray si Jesus dito ng napakahabang panalangin. Anong sabi niya sa 17 verse 5? And now, O Father, glorify thou me with thine own self. Masama yan pag hindi ka Diyos. Ang Diyos nga dapat gino-glorify. Pero bakit sabi ni Jesus, Ama, i-glorify mo ako? Walang taong magsasabi niyan. God, glorify me. Ang hinihingi natin lagi sa Diyos, Lord, bless me. God bless. Bless lang, God bless me. O kaya kung nagkasala ka, God forgive me. Pero hindi mo pwede panalangin, Lord, glorify me. Ako, siloso ang Diyos eh. No? Siloso ang Diyos. Hindi sabihin mo yun, kundi baka patayin ka ora mismo. No? Alala niyo si Herod. Nagtalumpati siya. Hindi siya yung nagpuri sa sarili niya, yung ibang tao eh. Pero pinatay siya ng Diyos eh. Kasi nakalagay sa Bible, hindi niya binigay ang glory sa Diyos. Tinanggap niya yung paghanga ng tao. No? Eh dito, sabi ni Jesus, balikan natin si verse 5 now. Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Again bago pa nilikha ang mundo, kasama na ng anak, yung tatay, at parang sinasabi niya, magkasama tayo, kung paano gino-glorify kita, gino-glorify mo rin ako. Matindi yan, mga kapatid. No? Talon tayo sa verse 24, John chapter 17, verse 24. Father, mahaba yung prayer niyan isang chapter. I will that they also whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me. Ang kalkulat yan, binigay ng Ama sa anak. Okay? For thou lovest me before the foundation of the world. Walang iba. Mga kapatid, minsan tayo, kaya tayo hindi makasagot dun sa iba. Sila basa ng Bible, naghahanap ng ebidensya, patunayan na si Jesus ay hindi Diyos. Nakakalungkot yun. Kung sino pa yung nagda-doubt kay Jesus, sila yung mas masipag mag-aral. Pero yung nagsasabing naniniwala kay Jesus, wala lang. Naniniwala lang sa salita pero hindi nagbabasa. Kaya pagka hinarap na tayo ng logic nila o ng debate nila, tameme tayo. Okay? Pero tingnan nyo naman, pag binabasa mo yan, ikaw mismo magkukunod, Diyos talaga siya. Diyos talaga siya, no? Okay, si John pa lang yan. Punta tayo kay Pedro. Ang sabi ni Pedro sa Matthew 16:16, another disciple. Matthew 16 verse 16. Although parang ang ginamit ng salita ay matindi, pero yun ang ibig sabihin yan And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ. Alam mo yung Christ, misteryo din yan. Ang Christ, Messiah. Now, yung iba, maraming naniniwala si Jesus ay Messiah. Maraming naniniwala yung iba, no? Pero hindi nila tinatanggap na si Diyos. Pero sabi ni Pedro hindi lamang ikaw ang Messiah, the Son. Capital letter of the living God. Walang ibang ibig sabihin yan, mga kapatid, kundi si Diyos. So, tingnan natin si 2 Peter. Siya rin naman yung nagsulat. Punta tayo sa 2 Peter, chapter 1, 2 Peter, chapter 1, verse 1. Sarap nito, mga kapatid. Tapusin lang natin itong number 4, no? Kahit medyo nag-extend tayo ng konti. 2 Peter, chapter 1, verse 1. Ito nakalagay dito. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that had obtained like precious faith, ayan, pareho natin silang nanampalataya with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Isang statement lang yan, na tinutukoy yan, isang persona. Ang Panginoong Jesucristo yan. Okay? Sabi niya, ano tayo ng righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Hindi magkaibang persona yan, isa. Okay, punta natin si Paul. Naniniwala ba si Paul na Diyos si Kristo? Tingnan natin yung Romans chapter 9, verse 5. Medyo binibilisan ko lang, mga kapatid. Medyo, na tayo sa 9, chapter 9, verse 5. Ang sabi ni Pablo, whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God blessed forever. Okay? Tinutukoy nila si Jesus Christ. Pero mas malinaw pa yung Philippians chapter 2. Ito rin, another mystery of Christmas, no? Medyo at least nakukuha na natin ibang talata. Philippians chapter 2, verse 6. Sabi niya sa Philippians, who being in the form of God, counted not robbery to be equal with God. Now, medyo sa unang salita, parang ang hirap niyang intindihan, no? Parang magnanakaw dito si Jesus, no?
Ang talagang dating niyan mga kapatid, say Diyos, in the form of God eh. Nasa anyo ng pagka-Diyos. Yan ang original na status niya. Pero, dahil may mission siya, hindi niya, alam niyo, iba siloso sa pwesto nila. Ibig sabihin nung Tote Travel, gugwardyahan. Papatay siya, wag lamang destroy yung image niya. Si Jesus, parang sinasabi niya, hindi niya kailangang gwardyahan. Hindi siya kailangang manutok ng baril. Iniwan niya yung anyo ng pagka-Diyos. Now, mahalaga itong sasabihin ko sa inyo. Hindi niya iniwan yung essence of God. Yung pagiging Diyos niya. Ang iniwan niya yung anyo. Ano yung anyo? Kunwari, hari. Ang hari normally may corona. Ang hari normally may kapa. Ang hari normally nakaluklok sa trono, nasa palasyo. Ang ginawa ng Panginoon, parang siya pa rin yung hari, inalis niya lang yung corona, yun yung anyo eh. Inalis niya yung kapa, bumaba siya sa trono, umalis siya sa palasyo, which is langit, bumaba siya sa lupa, nagbihis siya ng pangmahirap. Normal na tao. Pero siya pa rin siya. Siya pa rin yun. Yung hari pa rin. Pwede mangyari yun, di ba? Yung hari minsan may gusto siyang dalawin o may nililigawan siya. Alam niya na pag alam nung nililigawan niya na hari siya, ma-off balance siya, no? Hindi siya ma-entertain. Nag-pretend. Nag-pretend, although ingat tayo sa salitang pretend, ano? Sa Disguise pa, pero disguise. Parang disguise. Yung pretend kasi parang nagkunwari. Okay. Yung ano, parang Disguise hindi niya, person. iniwan niya yung anyo ng pagka-Diyos, pero Diyos pa rin siya. Tapos ang sabi niya rito, pwede lang tuloy natin sa verse 7, but made himself of no reputation. Kaya mga kapatid, alam niyo kaya tayo nag-aaway-away? Minsan, masyado tayong particular sa reputasyon. Ang Diyos niya eh. Iniwan niya yung kanyang reputasyon eh. No? He made himself of no reputation. Ano? He took upon him the form of a servant. Ayun yung nasabi niyo, hindi nagkunwari, no? Nag-pretend. Nag-anyo ng alipin. Okay, tingnan niyo, ang ganda ng pagkakasabi diyan. And was made in the likeness of men. Pag kinumpare niyo yan sa Romans, Hebrews, kasi yung nililigtas niya, may naman at dugo. Kaya siya, kailangan magkaroon din ng naman at dugo. No? Ang kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan, kailangan magkaroon siya ng anyo na pwedeng mamatay. Ano yun? Yung tao. Nakuha niyo? Ang Diyos hindi namatay. Dinidiin ko lagi sa inyo, no? Pag mahal na araw, hindi namatay ang Diyos. Yes. Namatay si Jesus. Na perfect man, binayaran niya yung kasalanan natin. No? And then, ano pa? Tingnan niyo sa verse 8. And being found in passion as a man, naging tao siya, he humbled himself. Mga kapatid, pag hindi ka marunong mag-humble, abay mahiya tayo sa Panginoong Jesucristo. No? Ayan yun na yung reputasyon. Alam niyo, kaya tayo nagagalit minsan yung may nasabi lang sa atin, lalabanan na natin, sisiraan na rin natin siya. Kasi siniraan tayo. Pero ang Panginoon niya, ang daming paninira, perfect siya. Tayo pang hindi perfect. Ang hindi makatanggap ng paninira. Okay, so mga kapatid, and then, he humbled himself, he became obedient unto death. Kahit mamatay siya, tinanggap niya. Even the death of the cross. Anong ginawa sa kanya? Gusto ko ituloy na natin. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Kaya karapat-dapat siyang wino-worship natin. Binigyan siya ng pangalan na which is above all names. Mga kapatid. And then verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow. Mga kapatid, hindi ka magbabaw sa Kanya kundi siya Diyos. Pero sabi niya, darating ang panahon, lahat ng tuhod ay luluhod. Of things in heaven, mga angels. Things on earth, mga tao. Things under, alam niyo ba pati si Satanas luluhod sa Kanya? Yes. Kaya we are on the winning side, mga kapatid. We are on the winning side. May labanan. May labanan. Hindi pa tinatanggal ng Panginoon yung labanan dito sa mundo. Pero sigurado na tayong panalo. Lumaban lang tayo. No? Verse 11 ngayon. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Lahat daw ng dila, isisigaw nila, Jesus is Lord. Pati sina Satanas, isisigaw nila yan. Kaya lang, wala na silang pag-asang maligtas. So mga kapatid, I hope nakita natin. No? Puntahan pa natin yung Colossians chapter 1. Hanggang konti na lang ito eh. Colossians chapter 1. Mamaya, scripture reading natin yan. Pero unahan natin yung verse 19. Ang sabi ng Colossians 1:19, for it pleased the Father
That in Him, in Christ, should all fullness dwell. Hindi, parang hindi yan yung verse na gusto ko. I think, pwede tayong pumunta sa verse 15. Verse 15. Colossians 15. Who is the image of the invisible God? Kaya huwag kayo matakot na tawagin si Jesus. Si Jesus ang Diyos na nakikita. Kasi sabi ng Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Hindi lang siya nasa atin, ang Diyos na nakikita. No? Kasi nakalagay dyan siya yung imahe ng hindi nakikitang Diyos, the firstborn. Ayan na naman yung mystery. Minsan, yung iba, yun naman ang hindi din. Bakit siya unang pinanganak? Misteryo yun. Ang ibig sabihin ng unang pinanganak, siya yung kauna-unang Diyos na nagkatawang tao. Siya rin yung kauna-unang pinanganak ng isang birhen. Tanging nag-iisa lang siya. Tapos siya rin yung kauna-unang namatay na nabuhay maguli. Yan ang ibig sabihin ng mga firstborn yan. Pero wala pa rin problema kasi sa una, si Diyos, dun sa firstborn, yun yung nagkatawang tao siya, ang kapatid, no? And then, verse 16, lalo na to. Pagka inaral niyo yung verse 4, by Him, where all things created, edi, yung una, siya nag-create, dito naman, alang-alang sa Kanya, nilikha mo lahat, and that are in heaven, patingin angel, that are in earth, visible, mga tao, mga hayop, mga halaman, invisible, mga angels, whether they be thrones, dominions, principalities, powers, all things were created by Him and for Him. Kompleto. Siya na ang naglikha. May makikita tayong verse ng Ama naglikha. Pero nilikha ng Ama, alang-alang sa anak. Nakukuha niya sa motivation. Siya rin yung action na nag-create. Verse 17, mas malupit ito. And He is before all things, pre-existent na naman. Bago lahat, nandiyan na siya. Pero napakaganda ng dulo, and by Him, all things consist. Medyo sa King James, parang mahirap siyang intindihin. Sa modern version, ang ibig sabihin niyan, hold together. Siya ang may hawak sa lahat. Kaya tayo hindi nagbabanggaan yung mga planeta. Kaya yung lamig, kahit malamig na malamig, may control pa rin ng Diyos dyan. Kung kayo nasa tabi ng dagat, kahit anong lakas ng alon, ilang beses maghapon ginaganon, ano? Pero parang sinasabi sa Bible kasi, naglagay ng hangganan ng Diyos. Dati si Satanas, ilang beses niya tayong gustong atakin. Sinasabi ng Diyos, bakit? Binakod ko na yan. Hanggang dito lang ang kaya mong gawin. So mga kapatid, si Jesus yan. No? Okay, mas malinaw, Titus chapter 2, verse 13. Konting talata na lang. Tsagay na natin to. Colossians 2:13. Titus pala, sorry. Titus chapter 2, verse 13. Magpalinaw nito. Again, hindi siya original apostle, pero disciple siya ni Pablo. Hindi. Ang Titus pala, si Pablo pa rin na nagsulat. Ano? Tama. Si Titus lang ang sinulatan, pero nagsasabi pa rin itong babasahin natin, si Pablo. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God. Sino ba yung magpapakita? Sino ba yung parating? And our Savior, Jesus Christ. Aba, ang tindi ng tawag ni Pablo, no? Siya yung great God and our Savior, Jesus Christ. O mga kapatid, sana, no? Kung nagdududa tayo, sana man lang, ano. Ito na, Hebrews. Ito yung pinaka-paborito ko rito, Hebrews chapter 1. Kasunod lang ng Titus. Tapos Philemon, Hebrews. Hebrews chapter 1, verse 3. Ang sabi ng Bible, who being the brightness of His glory, glory ng Diyos, the express image of His person, siya ang imahe ng Diyos, upholding all things by the word of His power. Yan naman yung Colossians 1:17, hawak niya lahat, kontrolado niya lahat. When He had by Himself purged our sin, sat down on the right hand of the majesty on high. Yung iba, lagi nilang iniisip, ay, nasa kanan lang siya. Sa tao, merong assistant. Pero dyan, ano nila yun, ang tawag dyan, kasunduan nila yan, no? Kasunduan nila yan. And then, tumalon tayo sa verse, nasa Hebrews pa rin, 6. Verse 6, Hebrews 1:6. And again, when He bringeth the first begotten into the world, si Jesus Christ yan, He saith, and let all the angels of God worship Him. Inaamin niya na, okay, isa sa title ng Panginoon, first begotten. Nung dalhin niya sa mundo, inutusan niya lahat ng anghel, sambahin siya. Biro mo, Diyos, hindi siya nagsiselos. Parang sinasabi niya siya, okay mga anghel, wala akong problema sa inyo, kilala niyo ako pero sambahin niyo rin yung anak ko. Ha? Samantalang siya yung nagsabi sa Bible na God is a jealous God. Hindi siya pumapayag na sasambahin ng iba maliban sa Kanya. Kaya nga may misteryo rin.
sa Bible, Huwag yung porke salita, antimano ko, kontray nila. Kala ko ba isa lang ang Diyos? Kala ko ba ayaw ng Diyos na sumamba? May mga verses na ganito Na Diyos mismo, God the Father, sabi niya, mga anghel ko, sambahin niyo ang anak ko. Tumalon tayo sa verse 8. Diba? Batan to the Son. Ang God the Father na nagsasalita, He saith, Thy throne, O God. Tinawag niya Diyos ang anak niya. Yung pagsampa, pwede ka pang makaano ron yung kunwari, sige, total, sovereign ng Diyos Kung sinabi ng Diyos na sambahin mo si Ed Pamintuan, baka sumunod pa rin yung mga anghel kasi Diyos naman na nagutos. Pero it doesn't necessarily mean na kay Diyos. Pero hindi pa rin talagang sinasabi sa Bible, Diyos lang ang dapat sambahin Pero sige na, pwede pang kontrahin yun Hindi, ang Diyos naman na nagutos Hindi ko maipaliwanag pero sige na, sambahin mo na si Ed Pamintuan. Kung sakaling inutos yun, hindi nga inutos sa anak niya. Pero yung sasabihin niya sa verse 8, ang sabi niya sa anak, Thy throne, O God. God Himself, God the Father, called His sons, God. Tapos sasabihin nila, hindi ako naniniwala ng Diyos si Kristo kasi hindi niya tinawag ang sarili niyang Diyos Ipamukha niyo itong verse na to. Kung ipakita ko ba sa iyo, yung ama mismo, tinawag niyang Diyos yung anak niya, kontra ka pa ba? Dapat hindi. Kaya lang minsan, di natin alam yung mga verses na yan. Hindi natin sila masabihan. Hindi mo sinabi niya, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of God. Okay? Dalawang talata na lang. Yung isa, nabasa na natin, di ba? James 20 verse 28. Thomas, si Thomas sa John chapter 20 verse 28, nung sinabi niyang, My Lord and my God. Nabasa na natin. James na lang tayo, chapter 2. Tatapos tayo dito. James chapter 2 verse 1. Okay? Si Santiago ay bago kay Pedro, Ang sabi niya sa chapter 2, verse 1, My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. The Lord of glory, with respect of person. So, ang tawag niya sa Panginoon, the Lord of glory. So, napakadaming talata, mga kapatid. Mag-uwi kayo ng lesson, tapos pag nagbabasa kayo, nakikita niyo ibang mga verses, idagdag niyo dyan, Next week, Lord's willing, last Sunday na natin next week, Sana matapos natin itong lesson na to. Yung number 4 number 5 na, hindi niya pinigilan ng iba na sumamba sa kanya. Dami. May mga taong sumamba, may pinagaling na ketongin, yung mga bata sumasamba sa kanya. Si Mary of Bethany, puro ng sa kanya bilang pagsamba, ng pabango. Hindi niya Tapos, napakatindi mga kapatid, Rally natin yan next week. May tanong ba kayo? Bago tayo, 11:30 na. So, kailangan na tayo mag-start ng worship service. May tanong ba kayo mga kapatid? Baka may naisip kayo na, paano itong ganito na sinasabi nila na hindi Diyos. Pero I hope, doon pa lang sa mga nilatag nating mga verses, At lalo yung mapatunayan mga kapatid na there is no doubt si Jesus ay Diyos. Without Him saying so, Hindi niya sinabing direkta, pero hindi kailangan sabihin direkta. Parang Pilipino yan Hindi niya kailangan ibuhat ang sarili niyang bangko. Kasi maraming nagbubuhat ng kanyang bangko, including God the Father, including the angels. Alam mo ba, pati nga demon spirit, naniniwala ng Diyos si Jesus. Next week, aralin natin yun, Yung may naliyan ng masamang espiritu, tapos ang ginawa niya nung sinabi siya, lumayas ka dyan, sinalubong niya si Jesus. Tapos, nag-worship. At alam niya, paparusahan niyo na ba kami bago pa ang panahon? Kasi may takdang panahon sa kanila Sabi ni Jesus, umalis ka na lang dyan. Lumipat siya sa mga baboy. Biro mo, pagka hindi ka naniniwala ang Diyos si Kristo, dahil masahog ka pa sa evil spirit, sa demon spirit. Kasi ang demon spirit, naniniwala silang Diyos, kaya lang hindi nila binigay. At saka wala na silang pag-asa. Yun ang nakakalungkot, Pati si Satan, wala ang pag-asang ma-convert. Buti pa tayo mga tao, may pag-asa pang ma-convert. So kung wala kayong tanong, tayo mga kapatid, at tayo ay dadako na sa ating pagsamba. Okay, let's rise up. Tapusin ko lang sa panalangin. Panginoon, salamat po na sa buwan po ng Disyembre, lalo na po nung kami po'y nakalipat dito sa President Hotel, ay tinatalakay na po namin ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesus Kristo. Salamat po sa mga
natalakay na namin, nabasa na namin mga talata, napaka-overwhelming, Panginoon, napakaraming talata. Kung magtsatsaga lamang kami, proving that the Lord Jesus Christ has pre-existence, bago siya pinanganak sa mundong ito bilang Messiah, bilang Jesus, ay nag-exist na siya. Bago po nilikha ang langit at lupa, nag-exist na siya. And in fact, siya po ang naglikha sa lahat, at ang lahat ay nilikha dahil sa Kanya. Nakita namin na napakarami pong ebidensya ang nagsasabi na si Diyos, not necessarily galing sa sarili niyang bibig, pero may mga turo siya na indirectly, Panginoon, na walang ibang ibig sabihin, kundi si Diyos. Ang Diyos Ama mismo ay tinawag na Diyos ang kanyang anak. Ang Diyos Ama mismo ay nagutos sa kanyang mga anghel na sambahin nila ang kanyang anak. At marami pong mga disciples, Panginoon, naaral namin si Pedro, si Juan, si James, si Tomas, and so on, Panginoon, na nagsasabing ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Nawa, Panginoon, ay patuloy po namin ma-appreciate ang katotohanan na ito at huwag lamang sanang manatili sa amin. Sana po patuloy po kaming mag-akay ng ibang kaluluwa na wala pa po silang kaalam-alam patungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, and even na siya po ay tagapagligtas. Lalo na po ngayong Kapaskuhan, samantalay namin ang bawat pagkakataon para iparating sa tao that Jesus is the reason for this season, Panginoon. Patuloy mo po kami patnubayan sa aming gagawing pagsamba, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin, puno po ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po namin Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Okay, break time.